Upang mapalakas pa ang kampanya laban sa mga klorum na sasakyan, itinaas na ng LTO at DOTC ang multa sa mga mahuhuling pampublikong sasakyan na walang prangkisa o out of line. Layunin nitong matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at masolusyonan ang mabigat na trapiko sa Kamaynilaan. Si Dina Pagibitan sa detalye. Tila ang mabilis na pagbabago ng panahon ay gaya rin ng mabilis na pagdami ng mga sasakyan sa lansangan, lalo na sa Kamaynilaan. Ito rin marahil ang dahilan kaya naman araw ay nahaharap ang mga motorista sa mabigat na trapiko. Dagdag pa sa sakit ng ulo ng mga biyahero ay ang mga kolorum at out of line na pampublikong sasakyang bumabiyahe sa Kalakhang, Maynila. Bilang tugon dito, mula sa 6,000 piso, itinaas sa 1,000,000 piso ang multa sa mga mahuhuling kolorum buses, taxi, jeeps, vans at trucks. Bukod dito, walang habol na benepisyo ang mga pasahero sakaling maaksidente ang mga kolorum na sasakyan. Tugon ito doon sa panawagan na rin ng mga legitimate operators na kailangang matigil yung mga ganitong gawain para hindi makaapekto doon sa kanilang mga regular na mga routes, no? At nang hindi mabawasan yung mga pasahero nila. Ayon sa pag-aaral ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at ng Department of Transportation and Communications o DOTC, makatutulong ang nasabing pagtataas ng multa upang mabawasan kung hindi man mawala ang mga kolorum na pampublikong sasakyan. Sa aming pagtataya po ay talagang makakatulong ito. At kung hindi man mawala ay talagang makakabawas. Ipatutupad ang nasabing Joint Administrative Order No. 2014-01 sa June 19. Samantala sa Lunes, magbibigay ang LTFRB ng fare matrix sa mga driver ukol sa 50 centavos na taas pamasahe sa NCR Regions 3 at 4. Mula sa 8 pesos na minimum fare, tataas ito sa 8.50, epektibo sa June 14. Magsasagawa rin ng pagdinig sa Cebu ukol sa hiling ng ilang operator na taas pasahe. Positibo naman ang ilang reaksyon ng ilang pasahero ukol sa pagtataas ng pamasahe. Okay lang pag may trabaho. Pag walang trabaho, hindi okay. Siyempre, mahal. Okay lang. Okay lang po. Hindi naman ganun kataasan. Okay lang yun. Eh kasi, siyempre, kailangan nilang, pantay-pantay lang, kumbaga. Pinaalalahanan din ng tanggapan ang mga driver na magbigay ng 20% discount sa mga senior citizens at persons with disabilities. Sakaling lumabag, maaari umanong ipagbigay alam sa LTFRB ang insidente. Kunin lamang ang plate number ng pampublikong sasakyan, saan at kailan ito nangyari. Sa pagkakataong iyon, ipapatawag ang driver at operator nito. 2,000 ang multa sa unang paglabag. Nasa 3,000 at 60 days suspension naman ang second offense at 5,000 at kanselasyon ng prangkisa sa third offense. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.